Well, yung mga nag-post ay kinount lang natin but I cannot dispute that. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang pinagmula ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumakalat sa social media. Sa katunayan, bumuo na ng special team ang PNP-ACG para hanapin at kilalanin ang mga nagpakalat ng peking medical bulletin ng Pangulo. Ayon kay PNP-ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asweta, tukoy na nila ang ilang individual na nag-post ng maling impormasyon kaugnay sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. So, nagkandak tayo ng mga cyber patrolling at we will find out kasi yung pinag-usapan doon, yung fake documents. So kami naman ay more on online aspect ng investigation. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang PNP-ACG sa mismong ospital kung saan nakakonfine si PBBM. Hindi rin ligtas aniya sa maaaring sampahan ng kaso ang mga nag-share ng nasabing fake document. Una nang naglabas ng pahayag ang St. Luke's Medical Center na hindi sa kanila galing ang naturang dokumento. Meron tayong dun sa article ng Art 154 yung sa unlawful publications and of course yun ang fake news yun pertaining especially that will create chaos or harm the peace and order. So yun ang pwede natin ikaso doon. Then aside from that, kung may falsification of document. Nauna na ring hinimok ng PNP-ACG ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. So sa ating mga kababayan maging responsable tayo, huwag tayo mag-share o mag-post ng mga hindi natin siguradong impormasyon. So it will create confusion and of course disorderly sa ating community. So let's always be responsible to have truthful informations that being posted and published. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nauunawaan nila ang sitwasyong politikal sa bansa at lubos na iginagalang ng PNP ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin ng bawat isang mamamayan. Gayunman, ayon sa opisyal, ang pagpapakalat ng peking dokumento o maling impormasyon laban kanino man ay malinaw na paglabag sa batas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.